sama-sama tayong magiging saksi. Sa unang Lunes ng Fire Prevention Month, nagliliyab na sasakyan ang bumungad sa mga motorista sa EDSA northbound lagpas ng Magallanes Interchange sa Makati City. Mabuti na lang at nakalabas ang driver. Wala namang nadamay sa insidente at hindi pa malinaw ang sanhi ng sunog. Pero ayon sa Makati Fire Department, hindi na ito iimbestigahan alinsunod sa hiling ng driver na hindi na nagpadala sa ospital. Nagdulot naman ng pagbigat ng trapiko ang insidente. Kabi-kabilang sunog ang naitala sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nagkasunog sa Quezon City, gayon din po sa Muntinlupa. At may mga nawala ng malay at nalapnos na mga alagang hayop. Saksi si Darlene Cat. Binulabog ng sunog ang mga residente sa Barangay UP Campus sa Quezon City pasado alas 9:30 ng umaga kanina. Sa kuha ng drone, kita ang nagngangalit na apoy at makapal na maitim na usok. Sa kapal ng usok at tindi ng init, may mga residenteng nahirapang huminga. May nawalan din ng malay. Maging ang ilang fire volunteer nahirapan ding makahinga. Nagtulong-tulong naman ang mga responder na ilikas ang isang stroke patient. Nalapnos din ng isang pusa at nilapatan ng paunang lunas. Mabilis na lumaki ang apoy kaya inakyat ng Bureau of Fire Protection sa ikatlong alarma ang sunog. Nagiging pahirapan para sa ibang mga bumbero na rumesponde rito sa sunog dahil maliliit yung mga eskinita papasok dito sa area kung nasan yung mga natutupok na bahay. Kaya yung iba sa kanila tumungtong na dito sa mga bubong ng mga katabing bahay para lang makaresponde sa sunog. Ayon sa BFP, 6 na residente at 3 fire volunteer ang nagtamo ng minor injuries at nahirapang huminga. Hindi naman bababa sa 50 pamilya ang nawalan ng tirahan. Pinapaantabay ko na yung possible maging evacuation center nila na Amorsolo Cover Court at saka Dagoy Cover Court. Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng sunog na naapula matapos ang mahigit 5 oras. Triangle of fire ay heat, oxygen, and fuel. Ang heat po, kung mainit talaga, mas mabilis po masusunog ang mga bahay. At kung napansin nyo po ulit, ang mga bahay po ay made of light materials. Pasado alas 5 ng umaga, nagkasunog din sa sitio Masagana, Barangay Alabang, Muntinlupa. Gumamit ang mga bombero ng thermal drone para makita kung nasaan nakasentro ang apoy na tumupok sa tinatayang 50 bahay. Nagsimula po ang sunog sa isang 2-story na residential unit, residential house. So ito pong bahay na ito, ang amin pong pagkakaalam, ay ang baba po ay concrete while the second floor is light materials. Naapula ang sunog pagkatapos ng 2 oras. Patuloy ang investigasyon sa halaga ng pinsala at sanhi ng apoy. Napakalaki rin ng usok na dulot ng sunog na sumiklab sa isang gusali sa Alaminos City, Pangasinan. Ayon sa mga bumbero, ginagamit itong bodega ng plastik. Sa Cebu City, mahigit 100 bahay ang tinupok ng apoy. Ayon sa City Social Welfare Services, umabot sa halos 200 pamilya ang naapektuhan. Umabot sa ika-4 na alarma ang sunog na naapula matapos ang 2 oras. Inaalam pa ng BFP ang pinagmulan ng sunog na nag-iwan ng 1.5 million pesos na danyos. Pansamantalang nanunuluyan sa isang gymnasium ang mga nasunugan. Sa Lapu-Lapu City, mabilis na nilamon ng apoy ang ilang bahay. Ayon sa Lapu-Lapu City Rescue, 11 ang natupok na bahay habang 7 ang partially damaged. Pansamantalang nanunuluyan sa isang paaralan ng mahigit 20 apektadong pamilya. Ayon sa Lapu-Lapu City BFP, kuryente ang isa sa tinitingnan nilang sanhi ng sunog. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Mga kapuso, bago sa saksi, suspendido ang klase bukas sa lahat ng antas sa pampubliko at pribado mga paaralan sa Hermosa at Albukay, Bataan. Ganyan din po sa Orani at Samal. At wala munang face-to-face classes sa lahat ng antas sa Maynila. Bunsod po yan ang abiso na pag-asa na posibleng sumipang heat index o damang init. Sa kabila po niyan, sabi rin ng pag-asa, may tsansang umulan sa iba't ibang lugar. Saksi, si Oscar Oida. Yung pangabot po natin ngayon, wala pong pasok ha. Dahil sa inaasahang pagsipa ng heat index sa hanggang 46 degrees Celsius ngayong araw, sinuspindi ang face-to-face classes sa Maynila, pati sa Las Piñas, Parañaque, Marikina at Pasay City. Nagpatupad ng asynchronous classes sa Caloocan at Valenzuela.
Walang pasok naman sa lahat ng antas sa Malabon, kung saan maaga pa lang, maya't maya ang paalala ng pamunuan ng Barangay San Agustin. Magandang araw po sa lahat. Tayo ay mag-ingat sa panahon ngayon. Tinutukoy ng heat index ang damang init na sinusukat gamit ang temperatura ng hangin at kung gaano katindi ang halumigmig o humidity. Ayon sa Pag-asa, kapag ang heat index umabot ng 42 hanggang 51 degrees Celsius, may ituturing itong nasa danger level. Pinakamataas ang heat index ngayong araw sa Dagupan, Pangasinan. Kaparehang heat index ang forecast ng Pag-asa para sa Dagupan City bukas. Posibilidad ang magkaroon ng heat stroke, yung mga nasa labas yun ang sabi natin. At lalo na yung mga heat cramps, tapos heat exhaustion, mas madaling mauhaw, nakakaroon ng mga pagkahilo. Kung may vertigo, natitrigger yung vertigo nila. Kung may high blood pressure, mas prone din na magkaroon ng mga symptoms. Sa Metro Manila, hindi pumalo sa 46 degrees Celsius ang heat index. Ang ilang bata, masaya pang naglaro sa labas. Okay lang naman daw pagkat nakabantay naman ang kanilang mga magulang. At sa bahay, mamamonitor pa rin namin sila. Kailangan dadala mo pa ng pamunas, tubig, ganun, saka electric fan. Pero sabi ng Pag-asa, papasok pa lang ang dry season. Kapag dry season, so mas kaunti ang ulan, tapos ang ihip ng hangin natin, so wala na tayong amihan, wala tayong habagat, so mas mainit yung ating kapaligiran. Kakasimula pa lang natin ng pag-i-issue ng heat index, March 1, so asahan natin na magkakaroon pa ng mas matataas na taya ng heat index. Noong nakaraang taon, umabot sa 55 degrees Celsius ang heat index sa Giwan Eastern Samar. Una na nagpaalala ang Health Department na sa mga ganitong sitwasyon, ugaliing uminom ng tubig. Iwasang mababad sa ilalim ng init ng araw at kung di may iwasang lumabas, magdala ng payong o anumang panangga sa init. Sa kabila ng posibilidad na tumindi ang damang init, umulan sa Bungao, Tawi-Tawi kanina. May tsansa ring umulan bukas sa Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region, pati ibang bahagi ng Luzon, ilang bahagi ng Visayas at halos buong Mindanao. Hindi rin inaalis ang tsansang may mabuong kaulapan o localized thunderstorms. Sa ngayon, easterlies ang nakakaapekto sa bansa. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oid ang inyong saksi! Bago sa saksi, nag-anunsyo na rin ang Bacoor Cavite na wala muna silang in-person classes mula preschool hanggang grade 12 sa pampubliko at pribadong paaralan. At depende naman sa mga kolehiyo at universidad sa lungsod kung magsususpendi ng klase. At dahil pa rin po yan sa posibleng pagtaas ng heat index. Isang patay matapos makuryente habang nagkakabit ng solar panel streetlights sa Cagayan de Oro City. Nasagi umano ng 4 na lalaki ang live wire sa lugar habang nagtatrabaho. Isinugod sila sa ospital pero nasawi ang 32 anyos na lalaki. Ay sa Cagayan Electric Power and Light Company o Sepalco, naapektuhan ang linya ng kuryente sa isang barangay dahil sa insidente. Nagpadala na ng mga kawani para makumpuni ang nasirang linya. Kapwa umaaray ang ilang mamimili at nagbabagsak ng gulay sa Metro Manila dahil apektado ng toll hike sa NLEX ang presyo ng pagbili at pagbebenta. Saksi, si Nico Wahe. Umakyat ng La Trinidad Benguet kanina si John para mamili ng mga gulay na siyang ibabagsak niya sa Balintawak Market. Kung siya raw mismo ang bibili, mas mura makukuha sa local farmers. Ang patatas, 65 to 70 pesos per kilo ang kuha niya. Tumaas na nga raw yan kumpara sa 50 to 52 pesos lang kahapon. Pag ibinaba nila sa Metro Manila, papatungan na nila para makuha ang ginastos. Kaya ang 65 pesos na kuha nilang patatas, magiging 73 pesos na ang kada kilo sa bagsakan sa Metro Manila. Pero dahil nagsimula na kahapon ang toll hike sa North Luzon Expressway, mas mahal na nilang maipapasa. Kabilang sa Class 2 ang dalang 6-wheeler truck ni John sa pagkuha ng gulay. 142 pesos ang itinaas kapag end-to-end ang paggamit ng NLEX. So siyempre po, pagka nagdagan po kasi expenses namin, natural pong ipapatong namin yung sa gulay. Kasi po, kung dati po, halimbawa po, ang toll fee namin 780, tapos ginawa nilang
around po lang 1,000 na. Siyempre po, nakakailang balik po kami. Back and forth po, dadaan kami sa kanila. Natural po yung expenses, dadagan po namin ito sa presyo. 5 beses daw kada linggo sila nagpapabalik-balik ng Benguet para bumili ng gulay. Dito sa Balintawak Market, karaniwang binabagsak yung mga gulay na nanggagaling sa norte. Ang sistema, yung mga supplier, dinadala doon sa tinatawag na bagsakan yung mga gulay. Saka doon bibilin ng mga nagbebenta rito sa palengke. Kaya ang nangyayari, 2 hanggang 3 beses nang nagkakaroon ng patong sa presyo. Kaya ang mas umaaray, mga mamimili. Mahal po ang talong. Tsaka palaya, okra. Sa biliang ito ng gulay, malaki raw ang itinaas mula sa presyo kahapon. Ang patatas na dating 1,200 pesos kada bundle ang kuha nila kahapon, 1,300 pesos na raw ngayon. Ibebenta nila ng 100 pesos kada kilo mula sa 90 pesos lang kahapon. 15 pesos lang ang kada kilo ng kamatis kahapon, 25 pesos na raw ngayon. Ibebenta naman sa mamimili ng 40 pesos kada kilo. Sabi ko, bakit kasi tumaas na rin yung kinukuhanan nila, kaya mataas na rin yung nila sa amin bigay. Kung gusto raw na hindi lalong tumaas ang presyo na inaangkat mula sa norte, Kung pwede sana, huwag ganun kalaki. opo. Yung increase. Kaya dapat hindi ganun kalaki yung increase. Ayon sa Toll Regulatory Board, pwede namang maghain ng petisyon ng grupo ng truck drivers at iba pang motorista kaugnay ng toll hike. Alam naman po nila na may procedure tayo sa ganyang mga pagkakataon. Pwede po silang maghain ng petition for review sa Toll Regulatory Board in accordance with the established procedures. Bukas daw sa posibilidad ng public hearing ang TRB sakali mang may maghain ng petisyon kaugnay sa toll hike. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, ang inyong saksi. Nakaranas po na aberya ang mga pasahero ng MRT3 kanina hapon at sa isang video makikitang tumirik ang tren bago magsantolan Annapolis Station. Binuksan ng mga pasahero ang bintana matapos mawala ng aircon at ilaw ang tren. At nakaamoy rin sila ng sunog o ng usok at nakarinig ng pagputok. Ayon sa isang pasahero, nauna nang tumirik ang tren pa Shaw Boulevard kung saan natumba ang ilang nakatayong pasahero. Huminang paumanhin ang pamunuan ng MRT3 at sinabing nawala ng traction ang isa sa mga bagon. Sasailalim ng tren sa pagsusuri at balik normal naman ang operasyon matapos ligtas na nailipat ang mga pasahero sa kasunod na tren. Inimbitahan ng COMELEC ang contestant sa isang segment ng It's Showtime na sinabing hindi raw siya pamilyar sa tungkulin ng komisyon. Gustong malaman ng COMELEC, saan sila nagkulang? Saksi, si Ian Cruz. Viral ngayon sa social media ang sagot ng 20 anyos na si Heart Aquino sa Sexy Babe segment ng noontime show na It's Showtime. Ano ang mensahe mo sa COMELEC? Sorry po, hindi po ako masyadong knowledgeable about sa COMELEC. Sabi ni Aquino, hindi pa siya nakakaboto. Wala rin daw silang TV at hindi rin madalas lumabas sa kanyang social media feed ang COMELEC. Dahil dyan, inimbitahan ng COMELEC si Aquino sa kanilang tanggapan para raw mapagpaliwanagan at malaman kung saan sila posibleng nagkulang. Nalulungkot po ako, parang failure po ang COMELEC. Parang kami po may kasalanan doon. Parang hindi po namin napapahayag mabuti sa sambayanan kung sino kami. Maaaring siya ay representasyon ng madami pa mga Pilipinong hindi po naalalaan yung ating mga ginagawa. Kaya ang gusto namin alamin bakit. Sinisika pa naming makuhang pahayag ni Aquino. Sa edad na 20, bahagi si Aquino ng mga tinatawag na Gen Z o yung mga edad 18 to 28 ngayong taon. Halos 27% ng mga registered voter ngayong 2025 bahagi ng Gen Z. Pumapangalawa sa mga millennial o mga edad 29 to 44 na pinakamarami ngayong eleksyon 2025. Baka sakaling matulungan niya kami upang sa pamamagitan niya bilang isang kabataan ay siya mismo ang magamit namin upang maipahayag hindi lang kung sino ang COMELEC kung hindi paano ba boboto ang kabataan sa darating na halalan. Kanina, nakipagpulong si Garcia kay PNP Chief Romel Marbil tungkol sa nakikitang pagtaas ng election-related violence. Yung election-related violence base doon sa naibigay sa atin na suma ng ating Philippine National Police ay 29. Kaya lang sinabi rin natin na ito po ba ay updated na o ito ay kakailanganin ng update. At inamin naman po sa atin ng PNP na hinihintay pa nila yung reports ng halos 6 na rehiyon ng ating bansa. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi.
Pag-aaralan ng Department of Transportation ang pag-terminate o pagtigil sa kontrata para sa Unified Grand Central Station na magdudugtog sana sa LRT-1, MRT-3 at sa ginagawang MRT-7. Sa gitna ito ng patuloy na pag-aantala ng proyekto. Saksi, si Joseph Morong, exclusive. Ang MRT Line 3 na tinatahak ang kahabaan ng EDSA, LRT Line 1 na mula Quezon City at planong i-extend hanggang Cavite at ang ginagawang MRT 7 na aabot hanggang Bulacan. Lahat ng mga rutang yan magtatagpo sana sa planong Unified Grand Central Station sa North EDSA sa Quezon City na sinimulang itayo noong 2017. Kasama pa nga ito sa mga proyektong pang-infrastruktura na ibinida noong unang State of the Nation address ni Pangulong Marcos noong 2022. Nabanggit ulit ito ng Pangulo noong Nobyembre. Ukol sa Unified Grand Central Station sa Quezon City na magsisilbing terminal kung saan magtatagpo ang 4 na linya. Hangad ko na agaran nitong magkukumpleto. Base sa kontrata, 2021 pa dapat tapos ang proyekto pero nagpalit ng administrasyon at inabutan na nga ng COVID pandemic, hindi pa rin ito tapos. 2023, inanunsyo ng DOTR na matatapos ang proyekto sa ikalawang quarter ng taong yun. Pero 2025 na, nakatiwangwang pa rin ang malaking bahagi ng proyekto. Tambak ang mga gamit, bilang lamang ang mga trabahador at inaalikabok ang mga pasilidad. Agosto nung isang taon ang tumigil yung trabaho dito sa bahaging ito ng Grand Unified Station. Sayang kasi itong nakikita nyo sana, viaduct ng LRT Line 1. Ibig sabihin, kung magawa na itong complex na to, dito na yung konektado yung LRT Line 1, MRT 3, and later on yung MRT 7. Ito, pag dito kayo sasakay, pwede kayong dumiretso hanggang doon sa pinakadulong istasyon ng LRT Line 1 doon sa may Parañaque. Nasaksihan ng GMA Integrated News ang biglaang pagpunta ni Transportation Secretary Vince Dizon sa proyekto. Nakakalungkot at nakaka-frustrate. Nakikita mo, nandito na siya, nakatenga lang, walang nangyayari. It's unacceptable na hirap na hirap yung mga kababayan natin. 2019 pa na i-award ang kontrata sa BF Corporation ni yumaong MMDA Chairman Bayani Fernando. Ayon sa DOTR, isa sa idinadahilan ng delay ang COVID-19 pandemic. Clearly now, I think we have to study termination already at this point. Of course. I mean, isang taon na itong nakatenga. Kung simulan ulit, kayaan niya itong matapos bago ang taong 2028. Kinukuha pa namin ang panig ng BF Corporation. Kaugnay naman ang 7.3 billion peso rehabilitation ng EDSA bilang paghahanda sa pag-host ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Hindi po magsasara ang EDSA busway kahit na rinirehab ang EDSA. Kunyari, may ginagawang portion ng EDSA. Meron gampong portion na siguro gagabas, pero babalik din sa mga portion na hindi pa ginagawa o tapos na. Lalabas sila dahil po isasara natin yung regular na bus lane, pero mag-iiwan nga po tayo ng mga gaps o libay doon sa mga portions ng bus station po para naman safe din po yung ating mga riding public. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. 75 milyong pisong halaga ng mga tsinelas at sandals na ginaya umano sa kilalang brand kumpiskado. Natunto ng mga pekeng produkto sa mga warehouse sa may Kawayan, Bulacan. Bukod sa tatak ay gayang-gaya rin umano ang disenyo pero di hamak na mas mura sa original brand. Isinara na ang mga warehouse na napag-alamang walang business permit. Arestado ang 4 na Chinese national na nagmamay-ari umano ng naturang kumpanya. Nahaharap sa reklamong paglabag sa Intellectual Property Code of the Philippines ang mga suspect na wala pang pahayag. Mga pinagbitiw na appointee ng Presidential Communications Office pinag-aaralan kung mananatili o papalitan sa pwesto. Ayon sa bagong kalihim na si Secretary J. Ruiz, walang personalan sa paghingi ng courtesy resignation. Usually gano'n naman talaga kasi we're all presidential appointees here. Kumbaga, siyempre, free hand sa pagpili ng ating kasama. Mahirap din po kasi, siyempre, dapat magkakatiwalaan. Kasi kung hindi mo kasama, hindi mo naman sila pakilala. So of course, as secretary, dapat dalhin mo rin yung sarili ng tao. Ani Ruiz, marami rin problema sa PCO, gaya ng mga leak, intriga at siraan. I-evaluate lahat ng pinagbitiw ni appointee at saka didesisyonan kung sila ay mananatili o papalitan sa kanilang pwesto. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi.
Paiimbestigahan ng Department of Transportation ang viral na paghuli ng mga enforcer ng LTO sa isang magsasaka sa Bohol. Tanggal sa pwesto ang 5 traffic enforcer na sangkot sa insidente. Saksi si Joseph Moro. Ito ang nag-viral na video ng paghuli ng 5 LTO enforcers sa isang nagpakilalang magsasaka sa Panglao, Bohol nitong Biyernes. Hinuli ang senior citizen na nakita ang may dalang bolo at tila pinagtulungan ng 5 LTO enforcer. Ang isa tila inambahan pa ng saksakang matanda. Sibak na sa pwesto ang 5 LTO enforcer pero paliwanag nila may mga ulat na nakainom umano ang lalaki kaya nila ito dinakip. Pero sabi ng Transportation Department, kahit pa. We are the people's servants and not their lords. Wala pong mag-justify sa nakita nating dahas na ipinakita ng ating mga law enforcers. Pinaiimbestigahan agad ng DOTR ang insidente. Hindi nagpakilala ng panahon na yun pero napag-alamang kapatid daw ng dating Vice Mayor ng Panglao ang magsasaka. It doesn't matter kahit sino pa yan, no? Kababayan natin yan eh. Citizen yan eh. Kung kapatid ni ganito, walang kapatid, walang kilala sa gobyerno, it doesn't matter. Na-hospital din ang matanda dahil sa masakit na katawan at high blood. Ayon sa DOTR, may operasyon noon ang mga LTO enforcer galing sa Cebu laban sa mga kolorom ng mga sasakyan sa Panglao at nagkomento umano ang hinuling lalaki. Bakit ang hinuhuli nyo lang yung mga mahihirap? Puro motorcycles kasi talaga yun. Doon nagsimula. Pinare-review na ng Department of Transportation yung protocol ng paninita ng mga enforcers sa mga motorista para masiguro na hindi daw ito naaabuso. Kahit daw si Transportation Secretary Vince Dizon nagtataka sa madalas niyang nakikitang paninita sa mga motorsiklo. Pero hindi naman aniya ititigil ang mga operasyon habang may nangyayaring pagrepaso. Laging pinapara at tinatabi ng mga law enforcers sa daan. Tinatanong ko na bakit kaya? It is incumbent on law enforcers especially to always exercise maximum tolerance. No, hindi po pwedeng ganon. Lima po sila, nag-iisa po si Mang Bert. We apologize profusely for its happening. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, ang inyong saksi. Unang Martes ng Marso, may naghihintay na oil price rollback para sa mga motorista. 70 sentimo ang tapyas presyo sa kada litro ng gasolina at 80 sentimo kada litro ang rollback sa diesel. Sa kerosene naman, piso at 40 sentimo ang bawas kada litro. Pinalagan ng National Historical Commission of the Philippines ang kumakalat online sa China na dating naging bahagi ng China ang Palawan. Saksi si Chino Gaston. Ikinakabahala ng mga ahensya ng gobyerno ang post na kumakalat sa mga Chinese social media. Ang sinasabi kasi, dating bahagi ng China ang isla ng Palawan. Ayon pa sa post, dati raw tinawag ang isla na Zhanghe Island, ipinangalan sa isang Chinese explorer na naglakbay sa Asia mula 14th hanggang 15th centuries. Kaya dapat daw ibalik sa China ang teritoryong ito ng Pilipinas. Pinalagan ng National Historical Commission of the Philippines ang maling impormasyon na tila nagkukondisyon daw sa kaisipan ng mga Chinese. By conditioning their public, conditioning yung mga citizens nila to slowly accept na Palawan might be part of their territory. Kumbaga, they're forming mindset na maging acceptable if later on in the future, biglang pati Palawan, mismong probinsya ng Pilipinas, mainland, i-claim na nila. Sabi ng NHCP, walang historical evidence na nakarating nga si Zhanghe sa Pilipinas na nooy nasa ilalim ng soberenya ng mga sultanate ng Mindanao, Visayas at Manila. At kahit pa nakarating ito, hindi pa rin ibig sabihin na pag-aari na ng China ang Palawan. Hinala ng NHCP, may kinalaman pa rin ito sa pag-aangkin ng China sa Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea. By disclaiming yung parang legality of Palawan as part of the Philippines, tinatry nilang tanggalan tayo ng upuan sa basis to claim yung mga territories natin in the West Philippine Sea. Ang National Security Council itinuturing pa ring bahagi ng pagpapakalat ng maling impormasyon laban sa Pilipinas kaugnay ng laban para sa karapatan sa West Philippine Sea. We hope na walang kinalaman ng Chinese government dito, although we cannot conclusively determine that as of now. Masasabi lang natin is it is not coming from official Chinese sources. Hininga namin ng komento ang Chinese Embassy tungkol sa issue pero hindi pa sila sumasagot sa aming katanungan.
Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Pitumpung araw bago mag-eleksyon 2025, interes ng iba't ibang sektor ang isinulong ng mga kandidato sa pagkasenador sa pag-iikot nila ngayong araw. Ating saksihan! Nakisa si Teddy Casino sa early evening vigil para sa mga biktima ng mining disasters. Tasawad ng mga guro ang binanggit ni Congresswoman Franz Castro sa ilang paaralan sa Rojas City. Paglaban sa karapatan ng mga kababaihan ang inihayag ni Senadora Pia Cayetano sa Batangas. Nag-courtesy call si Attorney Angelo de Alban kay Archbishop Jose Palma sa Archbishop Palace sa Cebu. Habang sa Palawan nanawagan si Senador Bato de la Rosa na suportahan ang laban kontra iligal na droga. Sa isang motorcade naman nanawagan ng tulong medikal si Senador Bongo sa isang nasiksik na lola. Ang lola, dinalaw sa ospital ni Willie Revillame na siyang nagpa-motorcade. Sa Iloilo, binigyan diin ni Manny Pacquiao ang halaga ng pamilya sa pagunlad ng lipunan. Kinilala ni Senador Francis Tolentino ang papel ng mga kababaihan sa pamahalaan at lipunan. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Palakpakan ang sumalubong sa mga rescuer at sa nasagip nilang 1 taong gulang na bata sa Peru. Biyernes na umaga doon na mahulog ang bata sa 9 na metrong lalim na balon. Sabado na siya nailabas at agad dinala sa ospital. Ayon sa mga ulat, habang isinasagawa ang rescue, nabigyan naman ng pagkain at inumin ang bata. Tila manifesting sa aura ni Kylie Padilla ang blooming na buhay niya, mapa-personal man o career. Masayang-masaya raw siya na maayos ang pag-aaral ng kanyang 2 anak. At very happy rin ang puso ni Kylie na noong 1 taon pa inaming in a relationship na siya. Nag-Valentine's date nga raw sila ngayong taon sa Japan. At naghahanda rin si Kylie para sa bagong series niya sa Kapuso Network. Sa unang pagkakataon, bumisita sa Fast Talk with Boy Abunda si Sam Milby. Ay kay Sam, masaya niyang nakatrabaho sina Dennis Trillo at Jeneline Mercado sa kanilang rom-com film na Everything About My Wife. Dito rin naglabas ng saloobin si Sam tungkol sa hiwalayan nila ni Miss Universe 2018 Catriona Gray. Sa gitna ng panayam, hindi napigilan ng aktor na maging emosyonal. Ayon kay Sam, mahirap itong pag-usapan. Hindi lang naging madali para sa kanya ang breakup nila ng beauty queen lalo na't engaged na sila. Hindi naman idinetalye ni Sam ang rason ng kanilang hiwalayan dahil sa pagmamahal at respeto niya kay Catriona. Iniwasan niya rin sagutin ang tanong ni Tito Boy kung sinusubukan ba niyang ayusin ang kanilang relasyon. It's been really rough. I didn't expect I'd be so emotional right now. I'm sorry. It's a hard subject and I just don't want to talk about it. If people think that it's been easy for me, it has. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si PR Kanghel. Para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.